Magandang araw sa inyong lahat. Isa na namang kwento ang inyong maririnig at kapupulutan ng aral sa buhay. Ito ay ang kasaysayan ni Rowena. May kaya sa buhay si Edo. Sabi ng mga kaibigan ko, mama's boy siya at playboy. Ngunit nadala ako ng labis kong pagmamahal sa kanya. Kaya hindi ko pinansin ang kanyang kapintasan na nagsadlak naman sa akin sa malaking kasawian. Eto na pala ang apo ko, Minda. Ay, saan ka magaling, anak? Pinag-alala mo kami ni Itay. Pasensya na po, Inay. Lolo Pablo, kung hindi ako nakapagpaalam sa inyo, wala kasi kayo kanina eh. Saan ka nga ba natin, ha? Kinamang Benito po. Nag-apply ho akong kahera sa grocery nila. Ano? At tinanggap naman po ako. Kahit buntis ka? 5 months pa naman po bago ako manganak. Kaya maaari pa po ako magtrabaho. Makakaipon pa ako. Sa bagay nga. Salamat naman at nakakita ka ng trabaho. Matapos mong iwan ang pinapasukan mong pabrika. Ayoko na ho kasi doon, Lolo. Lalo lang akong malulungkot dahil maaalala kong pagtalikod na ginawa sa akin ni Edo. Masaya ako sa muling pagbabalik na iyong sigla, anak. Nagkamali na po ako sa pagtitiwala kay Edo. Ayaw ko pong magkamaling muli sa pamamagitan ng pagpapabaya sa akin magiging anak. Kaya gagawin ko ang makakaya ko upang mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Rowena, malapit ka na palang manganak. 2 buwan na lang, Emilio. Sana pagkapanganak mo ng baby mo, sagutin mo na rin ako para may kilalanin na siyang ama. Pangako ko naman sa'yo, hindi kita lolokohin. Pag-isipan mo ring mabuti. Kasi baka pagtawanan ka ng mga tao dahil sa akin. Wala akong pakialam, magtawa man sila. Sigurado na ako sa damdamin ko sa'yo. Handa akong maging mabuting katuwang mo sa pagpapalaki sa iyong anak. Tanggapin mo lang ang pag-ibig ko. Ano? Parakasal na mo ang disgrasyadang yon? Oo, Kuya Gabriel. Emilio naman, mag-isip ka. Maraming babae dyan. Dalaga pa. Hindi kagaya ni Rowena. Si Rowena ang mahal ko. Hindi ang sinasabi mong mga babae. Mahihirapan ka lang sa babae yon. May kakambal na mga lasyon. Kuya, Kaya kasi naman, disgrasyada na nga. May depresya pa sa pangisilang niya bata. Gusto mo magmalasin din ang buhay mo? nagkataon lang ang nangyari sa anak niya. At hindi ako naniniwala na mangyayari din yun sa magiging anak namin balang araw. Kaya pakiusap, Kuya, huwag ka nang tumutol. Hayaan mo na lang ako kung saan ako liligaya. Sa isang linggo na ang kasal niyo ni Emilio. Sa wakas, may kikilalanin na ring ama si Gigi, ha? Oo nga. May makakatuwang ka na, anak. Oh. Pinaghintay ko po si Emilio ng ilang buwan, Lolo. Inay. Dahil gusto kong matiyak ang 2 bagay. Ano yun? Na talagang mahal po niya ako at ang aking si Gigi. At isa pa, gusto kong matiyak na mahal ko rin siya. Ayoko po kasing pakasal sa kanya nang walang pagmamahal. Tama yan na po. Dahil kung may pag-ibig ka rin sa kanya, ha? Subukin man ang buhay ninyo. Abay, kapwa kayo makapaninindigan, hindi ba? Sana nga, anak. Maging maligaya kayo. Oo. Kahit na nga tutol sa'yo ang kanyang kapatid.
babaeng mga agaw? Ikaw pala, Presi. Anong kailangan mo? Sa pagkakaalam ko, wala akong inagaw sa'yo. Si Emilio. Siya ang inagaw mo sa akin. Hindi kanya nobya. Una niya ako nakilala kaysa sa'yo. Ako rin ang gusto ng kuya niya na makatuluyan ni Emilio, pero nabaliwala yun dahil sa panlalandi mo sa kanya. Dahan-dahan ka sa pananalita mo, ha? Hindi ko nilandi si Emilio. Hindi ko pinilit ang sarili ko sa kanya. Kusa siya nanligaw sa akin. Katunayan, naghintay siya ng ilang buwan. Ang sabihin mo, ang kapal mo. Disgrasyada ka na nga. Magagawa mo pang pakasal sa kanya? Bakit ba akong kinakausap mo? Siya kaya ang pagsabihan mo. Ibang siya sa'yo, kaya ikaw ang kinakausap ko. Ikaw ha, kung may kahiyan ka pa, huwag kang pakasal sa kanya. Walang saysay ang usapang to. Diyan ka na nga. Dali nga! Aray ko, bitiwan mong braso ko, Presi, ha? Nasasaktan ako. Talagang masasaktan ka ng gusto pag hindi mo iniwan si Emilio. Ayan! Pasok ito sa kalsada! Hindi mo yan, Presi! Bitiwan mo si Rowena. Emilio! Emilio! Wala kang karapatang pagsalitaan ng masang si Rowena. Hindi kita mahal, alam mo yan. Emilio! At wala tayong naging relasyon, kaya pwede ba umalis ka na? At huwag mo na kami guluhin pa. Emilio, salamat. Salamat at dumating ka. Akala ko mapapaaway na ako. Wala na yun. Lagi kitang babantayan. Para walang makapanggulo sa'yo hanggang sa araw ng ating kasal. Rowena, salamat. Salamat? Saan? Nag-alala kasi ako nung awayin ka ni Presi. Naisip ko na baka hindi ka na magpakasal sa akin dahil doon. Salamat naman, hindi nagbagong isip mo. Mahal kita. At dahil naniniwala akong mahal mo ako, kaya ipinaglaban kong pagmamahalan natin. Alam ko, marami na akong ipinangako sa'yo. Kaya isa na lang ang ipapangako ko ngayon. Ano naman yun? Tutuparin kong lahat ng mga pangako ko. Ikaw talaga. Kala ko naman kung ano na. Halika na nga. Matulog na tayo. Uy, nagayaya na siya. Ano? Ikaw talaga. Linda, nasaan ba si Rowena? Namalengke ho siya. Ngayon naman ho ay nagluluto ng tanghalian. Bakit po? Nakita ko kasi si Emilio na ipinapasyal si Gigi. Lagi naman pong ginagawa yun ni Emilio pag wala ho silang pasok ni Rowena sa pabrika itay. Ay, may mukhang napalapit na rin sa kanya ang ating Apollo. Kaya nga ho masaya ako. Ako man. Sa naging kapalaran ng aking anak. Ito pang kanin at ulam. Ay, Kain salamat. ka lang. Salamat, Rowena. Siya nga pala, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Nakita ko kanina yung classmate at kaibigan ko nung high school. At nabanggit niya na nangangailangan ng amo ng asawa niya ng mga trabahador sa Taiwan. Malaki raw ang sweldo. At walang gagastusin dahil direct hire. Teka, sa tono mo, mukhang interesado ka eh. Huwag mong sabihin, iiwan mo kami ni Gigi. Taong to, oo. Hindi. Tayong dalawa ang sinabi ko sa kaklase ko. Ayaw mo ba akong samahan? Aba, hindi, gusto ko yan. Magsama tayong kikita ng malaki. Kaya lang, paano si Gigi? Kakausapin ko si Inay. Alam kong hindi niya pababayaan si Gigi.
Gusto ko sanang makausap si Emilio, Rowena. Sa makalawa pang uwi niya, Kuya Gabriel. Kasama kasi siya ng amo naming lalaki. Ganun ba? Bakit, Kuya? May problema ba? Kuwan kasi, yung asawa ko nanganak sa bunso namin. Cesarean, kaya kapos na kapos kami. Baka naman pwedeng matulungan kami ni Emilio. O sige, Kuya. Magpapadala ako ng pera sa'yo mamaya paglabas ko para magamit na ninyo. Ha? Kung hihintayin pa kasi natin si Emilio, sa makalawa pa yun. Alam ko namang tutulungan din naman kayo tiyak noon, kaya ibibigay ko na sa inyo ngayon. Rowena, salamat ha. Maraming salamat. May award uli si Gigi sa recognition day nila. Ha? Opo, Itay. Naku, ay, matalino talaga ang apo natin, ano? Tama ho kayo. Naku, tiyak na matutuwa na naman sila Rowena pag nalaman yan. Itay, gusto ko nga akong sabihin sa kanila. Huwag na mag-abroad pa pagkatapos ho ng contract nila. Ganun ba? Para naman mapag-ukulan na nila ng panahon si Gigi. Lumalaki na ho kasi siya eh. At alam ko, Itay, nasasabik din po sa kanila ang bata. Kung ganon, payag kang wag na tayong mag-renew ng contract? Oo, mahal. Noon ko pa nga gustong sabihin yan sa'yo eh. At saka lumalaki na si Gigi. Dapat mas masubaybayan na natin siya. At gusto ko rin, mabigyan na kita ng junior. Talaga? Okay lang sa'yo na masundan na si Gigi. Okay na okay po. Gusto ko nga lalaki eh. Para may junior na tayo. Bait talaga ng business ko. Mas mabait ang asawa ko. Ideal husband. At mapalad ako dahil matapos ang kabiguan ko, ibinigay ka naman sa akin ng Diyos. Kahit wala na kami sa abroad, maayos pa rin ang kabuhayan namin ni Emilio. Dalawa na rin ang aming anak. May kapatid na si Gigi, si Emil Jr. Masasabi kong maliwanag na ngayon ang landas ng aking buhay. Sana po ay inyong kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Rowena at ito ang aking buhay. Magandang kinabukasan pa rin. Kahit sa mga nasawi sa pag-ibig, huwag lamang mawawala ng pag-asa. At sa Diyos ay manalig. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Susan Robles, June Martin Legaspi, Maynard Landicho, Chiquit del Carmen Amor, at Jeneline de la Cruz sa papel na Rowena. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Buyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang babaeng pilit nilalabanan ang mga hamon ng sariling kahinaan. Siya ay si Erica. Takot ako sa mga imperfection ng buhay. Hindi ganun kadali para sa akin na tanggapin ang katotohanan. Siguro nga,
dahil sa masyadong mataas ang pagtingin ko sa aking sarili. Kung kaya, malaking hamon sa akin ang sasabihin ng mga tao sa paligid ko. Pero habang naghahangad ako ng isang perpektong buhay, lalo naman akong sinusubok ng tadhana. Erika, subukan natin kumonsulta sa isa pang fertility specialist. Baka sa pagkakataon yun, mabuntis ka na. Magkaanak na tayo. Kahit pa magpatingin pa tayo sa ilang libong espesyalista, hindi na talaga ako magdadalang tao, Francis. May damage yung fallopian tube ko, may tumubong tissue na kahit pa surgery, hindi masusolusyonan ang kondisyon ko. Makapangyarihan ang pananampalataya. Huwag tayong sumuko sa pagdarasal. Naniniwala akong ipagkakaloob ng Diyos ang ating hiniling sa tamang panahon. Huwag na nating looyin ang ating mga sarili. Maliwanag ang mga resulta ng mga test na isinagawa sa akin ng mga doktor. Maog ako! Maog! Erika, Maog! Maog! Ador, ano yung pinagkakaguluhan ng mga tao sa likod ng van na yun? Eh, yun daw buntis na palaboy-laboy dito sa pier. Doon daw inabot ng panganganak. Ako mabuti na lang daw at may napadaang isang estudyanteng nurse. Kaya yun ang nagpapaanak sa babae sa kasalukuyan. Napaka-miserable naman ng panganganak niya. Bakit sa likod pa ng van? May ospital namang malapit dito. Bakit hindi siya doon itinakbo ng asawa niya? Eh, wala raw nga ang asawa. Naku, malamang nabuntis lang yan ang kung sino dito sa pier. Halika. Tingnan natin. Halika. Ano? Naku, Ellen, pwede ba? Umuwi na tayo. Pagod na ako sa maghapong pagkakarga ng mga kargamento sa barko. Gusto ko na magpahinga. Saka ano ba mapapala natin sa pakikiusyoso sa babaeng yun na nakakalang, ha? Basta halika na. Sisilipin ko lang naman eh. Uuwi na tayo pagkatapos. Kanino ka mong anak ng sanggol na karga-karga niyo, Chan? Doon nga sa babaeng palaboy sa pier na nanganak sa likod ng van. Abay, pagkasilang niya sa anak niya. Ipinagbibili. Kung sino raw ang makapagbibigay sa kanya ng 5,000 piso, ibibigay niyang anak niya. Nagkataon pa sa sahod lamang ng tsuador mo. Kaya iniabot ko agad sa kanya yung 5,000 piso. Pero, ano pong gagawin niyo sa sanggol na yan? Binili ko talaga siya para sa iyo, Erika. O para sa inyo ni Francis. Binili niyo para sa amin ni Francis? Chang, naguguluhan ho ako sa mga sinasabi niyo. May kaibigan ako sa social welfare. Matutulungan niya tayo sa adoption papers. Siya na bahala sa lahat. Wala ka nang aalalahanin pa. Kaya kunin mo na ang sanggol na babaeng ito, Erika. Pero, Mula ngayon, ikaw na ang kanyang ina. Aray! Ma! Bakit ba? Bigla na lang kayo nananampal dyan. Ano naman ba problema nyo? sino yung lalaking kahalikan mo sa labas ng gate, Maddie? Sino? Si Elton yun. Nakilala ko sa party kanina. Kanina mo lang nakilala? Nakipaghalikan ka na? O ano ba naman ang masama sa makikipagalikan? Simple gesture lang yon. Pasasalamat ko lang sa kanya dahil hinatid niya ako dito sa bahay pagkatapos ng party. Babae ka, Maddie! Bigyan mo naman ng respeto yung sarili mo. Ilagay mo sa ayos sa mga kilos mo. At higit sa lahat, bigyan mo naman ako ng kahihiyan sa mga ginagawa mo. Ay, ano naman kayo sa pagiging perfectionist nyo? Sige na, nantok na ako. Madaling araw na, di ba? Hoy! Manny! Alam mo palang madaling araw na? Bakit ngayon ka lang umuwi? May mga klase ka pa mamaya! Hindi na ako pagpasok sa klase ko mamaya. Ano? Lecture lang naman yung paulit-ulit. Hoy! Hoy, babae ka! Manny! Hina!
Alam mo bang kaninang madaling araw na papauwi ako, parang namataan ko si Buddy na palakad-lakad sa may highway. Aba, kung siya nga yun, bakit nasa kalsada pa ang batang yun sa 2 oras? Tiyak si Maddie nga yung nakita mo, Ador. Ay, pero bakit nga madaling araw na nasa labas pa siya? Ay, nako. Alam mo kung minsan, nagsisisi rin ako kung bakit binili ko pa ang batang yon sa kanyang ina. Nang mga panahong yon, ang naisip ko kasi, sina Erica at Francis. Kako ang sanggol na yon ang kukumpleto sa buhay nila mag-asawa. Pero pagkalipas ng 18 taon, parang ako pa ang nagbigay ng tinik sa kanilang dibdib. Ay, naku. Hindi ko na rin nakikita sa Pierre ang ina ni Buddy, Helen. Malamang sa ibang lugar na naman yun nagpapalaboy-laboy. Hindi kaya ang ugat ng pinagmulan ni Buddy ang dahilan kung bakit napakatigas ng kanyang ulo, Ador? Halimbawa nga, ang kanyang ina, na isang babaeng lansangan. Dugo niya si Maddie. Sa kanya nagmula. Uy, ano pa ba magagawa natin sa mga pangyayari? Siguro ang may tutulong na lang natin kina Erica at Francis. Dagdagan na lang natin ang ating mga panalangin para sa ikapapanuto ni Maddie. Ay, hari nawa, Ador. Hari nawang matutunan nga ng batang yon ang tamang landas na siya namang itinuturo sa kanya ng mag-asawa. Buddy? Ano yan? Buntis ka? Umamin ka sa akin. Buntis ka? Ewan ko, ma. Di ko alam. Ano hindi mo alam? Kailan ka huling dinakna ng buwan ng dalaw mo? Kailan? Ano ba? Bakit ba? Di ko nga matandaan eh. Ikaw may katawan. Hindi mo matandaan. Bakit hindi mo matandaan? Ay, aray ko! Babae ka. Ano ba? Nasasaktan na ako. Talagang masasaktan ka sa akin. Sir, sandali. Hindi po ako nakabuntis kay Maddie. Ikaw ang alam naming naghahatid sa kanya sa bahay kapag minamadaling araw siya ng uwi. 2 beses lang po yung nangyari, sir. Saka, maniwala kayo sa akin eh. Hindi po kami nagkarelasyon ng anak niyo. Nang makita ko po kasi naglalaro siya sa mga lalaki, umiwas na po ako sa kanya. Pasaway din po ako, pero hindi po ako katulad ni Maddie na pakawala. Anong sinabi mo? Anong sinabi mo tungkol kay Maddie? Ah, Sorry po sa term na ginamit ko, sir, pero pakawala po talaga anak niyo eh. hayop ka. Kung kanino lalaki nagpapagamit eh. Buddy? Oh, kumain ka na. Wala kaninang umaga, hindi ka pa lumalabas ng kwarto mo. Di ako nagugutom. Pero yung sanggol na gumagalaw dyan sa loob ng sinapupunan mo, tsak na gutom na yan. Sorry. Naging suwail ako. Wala akong sinunod isa man sa mga pangaral mo. Wala akong pinakinggan, kundi ang sarili ko. Maddie, anak. Patawarin mo rin ako dahil napagbuhatan din kita ng kamay. Nasaktan kita sa kawalan ko ng pagtitimpi. Pero gusto kong malaman mo, walang nababago sa pagmamahal ko sa'yo. At sa kagustuhan kong maiwasto ka pa rin ng landas. Galit na galit ako sa sarili ko, Ma. Galit na galit ako sa sarili ko. Isisilang mo ang sanggol na dinadala mo. Kasama ang papa mo.
magkakatuwang natin siyang aalagaan at palalakihin. Umasam lang naman ako ng isang perpektong buhay rito sa mundo. Mula sa sarili ko hanggang sa mga taong nasa paligid ko. Hinihingan ko ng kapaliwanagan ng mga nangyayari. Pero nang hindi tayo biyayaan ng anak, nang dumating sa buhay natin si Maddie, mas naging madali para sa akin na tanggapin ang mga nangyayari sa realidad. Ang mahalaga, Erika, hindi tayo sumusuko sa ating mga kahinaan. Gayon din sa kahinaan ng mga taong minamahal natin. Yung mga naganap sa atin, ang mga yun ang nagmulat sa akin. Sa higit pang pagtanaw sa pananampalataya at pag-asa. Upang lubusan akong makalaya mula sa mga hinanakit at harapin ang mga katotohanan ng buhay. Inaamin ko, sinubukan kong kontrolin ang mga sitwasyon sa buhay ko. Naging bulag ako sa mga totoong nagaganap sa aking paligid. Hanggang mamulat akong hindi na pala makatwiran ang mga inaasahan ko sa sarili ko at sa iba. Si Maddie, alam kong ibinigay siya sa akin ng Diyos upang mapatunayan kong walang perpektong buhay dito sa mundo. Pero magiging kumpleto ito sa pamamagitan ng katapatan sa sarili, pagmamahal na walang hinihintay na kapalit, at malalim na pananampalataya sa nasa itaas. Ako si Erika, at ito ang aking buhay. Sa Diyos pa rin nagmumula ang ating kagalingan mula sa kabiguan. Tulad ng katotohanang siya pa rin ang tumutugon sa ating kahilingang kapanatagan, tapang at gabay sa anumang hamon ng buhay. Buhay. Kailan nga ba lumilinaw ang isipan ng tao upang matukoy kung anong sadyang mahalaga at ano ang walang halaga para sa kanya? Narito ang kasaysayan ni Sonia. 2 beses na ako nabiyuda. Si Lirio, ang anak ko sa una, at si Abby naman sa huli. Oo, inaamin ko. Magkaiba ang iniuukol kong level ng pagtingin sa 2 kong anak. Mas matimbang sa puso ko si Abby dahil nakikita ko sa kanya ang aking sarili. Lalo na ang aking mga pangarap. Ano ka ba naman, Lirio? Akala ko nakapagsalang ka na ng sinaing. Eh, hindi pa pala eh. Nakakahiya kay Arturo. Baka gutom na yung tao. Pasensya na po, Inay. Nakaligtaan ko po dahil sa pag-aapuro ko rin sa paggawa ng morcon eh. Nakasalang din po kasi yung pork hamonado na pinaluluto ninyo. Pero wag po kayo mag-alala. Maluluto na pong lahat ng mga ulam na ito. Siya. Pagkaluto, hain mo na sa mesa, ha? At gandahan mo ang presentasyon. Tandaan mo, accountant sa bangko ang bisita natin. Hindi basta-basta tao lang. Opo, Nay. Ako na pong bahala. Magsasalang na rin po ako ng sinaing sa rice cooker para po mas mabilis maluto. Apurin mo kasi ang pakilos. Unang dalaw to ni Arturo kay Abby. Kaya kailangan maging magandang impresyon niya sa akin. Haba, ako yata ang ina ng babaeng nililigawan niya. Bagay na bagay sa ang kwintas na isinuot ko sa leeg mo, Abby.
Eleganteng-elegante kang tignan sa kwintas na yan. Oo nga. Ang ganda nito, Arturo. Abi, prangka ako. Gusto kita. Alam kong kaya mong ibigay ang mga pangangailangan ko bilang isang lalaki. Frank rin ako. Pero, may mga kondisyon. Kung pera lang, hindi na natin pag-uusapan. Kaya kong ibigay ang lahat ng gusto mo. Lahat-lahat ng gusto mo, Abi. Dari, tingnan mo. Gara ng kotseng nakaparada sa harapan ng bahay ng biyanan mo. Ha? Aba. Oo nga, no. At ang kintab-kintab pa, ha? Bagong-bago. Siguro yan ang pinakabagong labas na kotse rito sa Pilipinas, no? Yak, milyon-milyon ang halaga niyan. No, Dari? Naku, malamang. Kahit yata 10 beses tayong ipanganak sa mundo, kung ang pagiging pahinante lang ng trabaho natin, hindi tayo makakabili ng ganitong klase ng kotse, no? Pero kanino nga kaya, no? Naku, Jack, mapera rin ang may-ari nito. Oo. Para makabili ng ganito kamamahaling sasakyan. Hoy, Ay, ha? sino kayo? No, At iniikutan niyo ang kotse ko. May binabala kayo masama. Naku, wala ho. Hinahangaan lang ho namin ang gara ng kotse nyo. At saka taga rito ho kami, sir. Oo. Kaya nagkakamali ho kayo sa iniisip niyo. Wala akong pakialam kahit taga rito kayo. Diyan lang ho kami. Ho. Pag hindi pa kayo lumayo sa kotse ko, pagbababarilin ko kayo. Oho? Ano, hindi pa kayo alis? Bubulutin ko na baril ko! Ibig mo sabihin, yung matandang lalaking may-ari ng kotseng magana, yung nambulyaw sa amin ni Delphin, manliligaw ni Abby? Oo, accountant daw yan sa bangko, sabi ni Inay. Executive daw. Kung todo nga estima ni Inay nung nandito eh. Nagpaluto pa siya sa akin ng espesyal ng mga ulam. Ang tanda ng lalaki yun, ha? Tsaka, ano kaya ang motibo niya sa panliligaw kay Abby? Ay nako, wag na wag mo sasabihin niya kay Inay. Tiyak, isusumpa ka na naman niya. Yun lang naman ang palaging iniintay ng nanay mo, Lirio, eh. Yung magkaroon ng pagkakataong laitin ang buong pagkatao ko. Para bang walang sariling damdamin kung pagsalitaan ako na masasakit. Arturo, nasasaktan ako. Akala mo ba, hindi ko kayo nakita ng lalaking kausap mo kanina dito sa harap ng bahay nyo? Ha? Habang pababa ako ng kotse ko? Si Delphin yun. Kasama ko natin ni Kuya Larry sa pier. Talagang dinadaanan niya rito si Kuya kasi sabay silang pumapasok sa trabaho. Huwag mo akong gagawin. Kitang-kita ko kung paano kayo nag-usap ng lalaking yun. Basang-basa ko mga kilos nyo na meron kayong relasyon. O di ko ayaw mo maniwala, di wag. Sinusunod ko lang ang lahat ng gusto mo eh. Pinagbibintangan mo pa ako? Sinasaktan mo pa? Ito ang tandaan mo, ha? Oras na malaman kong may iba kang lalaki bukod sa akin, pasasabugin ko yung mukha mo. Sisiguruhin kong hindi ka na pakikinabangan ng kahit na sino pang lalaki. Hoy, Larry! Teka! Ho? Huwag mong galawin ang mga pagkain na yan. Hindi yan para sa iyo. Para kay Arturo lang yan. Naku, Nay, nagalaw ko na ho, eh. Akala ko kasi para sa lahat ng mga ito dahil nga ako nakahain dito sa mesa, eh. Banat ka kasi na banat. Hindi ka muna nagtatanong. Hindi ko mo nakahain sa mesa. Pwede mo na lamang basta sandukin at kainin. Naku, pasensya na ho, Nay. Siyensya. Gutom na gutom lang ho kasi ko. Hindi ho kasi ko nakapagmerienda kanina sa trabaho, eh.
Matumalo kasi ang labas kanina sa pier, kaya wala rin akong kinita. Hoy, ano ba bago sa isang kain? At isang tukang katulad mong pahinante sa pier? Magtataka pa ako kung lagi kang busog na uuwi rito. Pasensya na ho talaga na hindi na ho mauulit. Ay dapat lang lumugar ka sa dapat mong kalagyan. Lalo na, wala ka naman silbi rito sa bahay ko. Abunado pa nga ako sa pagpapatira sa inyo. Kung hindi ka nga lang asawa ng anak ko, matagal na kitang gustong itaboy. Totoo naman yung sinabi ni Larry, Nay, eh. Kulang na lang lahat ng nandito sa loob ng bahay na to, lagyan niyo ng pangalan ni Arturo. Ano masama roon? Malaki ang pakinabang ko kay Arturo. Sa asawa mo, may pakinabang ba ako? Alam niyo ba kung bakit nagkakalayo-layo ang mga kalooban natin sa bahay na ito, Nay? Dahil na rin sa hindi niya pantay na pagtingin sa amin ni Abby. Pati si Larry, na wala na makinalaman sa mga sentimiento ninyo, dinadamay ninyo. Dahil si Abby lang ang pag-asa ko. Nasa discarte niya ang ikagiginhawa ng buhay ko. Abay, baligtad ata. Kayo pa nahihirapan dito sa poder ko. Eh di kung gusto nyo, magsilayas kayo rito sa pamamahay ko. Larry, hindi ba si Abby yung kinakalad ka na yun ng matandang lalaki sa harap ng hotel na yun? Oo nga. Si Arturo yun. At sinasaktan niya si Abby. Oo. Tulungan natin si Abby. Sige, sundo ko. Oh, hoy! Kayo na naman! Naghahanap talaga kayo ng sakit ng katawan. Kuya Larry, nandito na nga niyo ako. Makakain ako ng tao ito. Pala kung ayaw mong bitiwan si Abby, ha? Balikan! Larry, ako naman. Ako naman, pal. Sige, sige! Alam mo, tanda. Sa lahat ng ayoko yung nakakakita ko ng babaeng sinasaktan ng... Wala ka! Sige! Sige! Ay, naku. May mga dating kaso na pala ng physical abuse si Arturo sa mga babaeng nakarelasyon niya. Ayon sa women's desk ng presintong pinagreklamuhan natin sa kanya, Abby. Itong huli ko nga lang din nalaman na lahat, Kuya Larry. Ay, naku. Kasi bigla-bigla na lang siya nagagalit na walang dahilan. Parang halimaw kapag nagwawala. Grabe. Nalilisig yung mga mata Hindi, niya. Abby, ang mahalaga, malaya ka na sa kalupitan niya. Tama. Pero mahalaga pa rin ituloy mong kasong isinampa mo laban sa kanya. Hindi tama yung pananakit niya sa mga babae dahil lamang pinaiiral niya ang pera niya. Umaasam lang naman ako na isang maginhawang buhay. Pero bakit palagi akong bigo? Bakit sa akin bumabalik ang sakit ng mga nangyayari? Hindi naman sa pera at material na bagay na susukat ang kaligayahan, Inay. Madalas nga kasi, sa sobrang paghahangad natin sa mga ganong karangyaan, mas nauuwi lang ang buhay natin sa kalungkutan. Ngayon ko naiisip. Paano kung wala ka sa tabi ko, Lirio? Sino pa magmumulat sa akin sa mga kakulangan ko? Hindi naman ako mawawala sa tabi niyo. Nandito lang ako palagi para sa inyo, Nay. Hindi ko kayo iiwan. Kahit ano pang mangyari. Si Larry, ang dami kong kasalanan sa kanya. Alam ko nagdaramdam siya sa masasakit na salitang naririnig niya sa akin. Nay. Kahit po kayo na. Hindi po ako nagtanim ng sama ng loob sa inyo. Kayo po ang ina ng aking asawa. At kung gaano ko po kamahal si Lirio, ganun ko rin kayo kamahal. Iyang-iya ako sa inyo dahil sa mga kahinaan ko. Naturingang ako ang inyong ina. Pero
Ako pa ang nagdadala ng mga problema sa buhay niyo. Ngayon ko natuklasan. Sa inyo ko pala makikita at madarama ang tunay na kaligayahan. Siguro nga, ay masyado kong minamadali ang takbo ng buhay. Kung kaya hindi ko na pinag-iisipan pa ang mga bagay-bagay. Gayon din ang mga maaaring maging resulta ng aking mararahas na desisyon. Tulad na lang ng pagpapaubaya ko kay Abby sa pakikipagrelasyon kay Arturo. Ang dahil lamang sa labis kong paghahangad sa karangyaan. Mabuti na lang at may isang Lirio na hindi nagsasawang ituwid ang aking mga pagkakamali. At isang Larry na lagi nakalaang umunawa sa aking mga kahinaan. At si Abby, marami na rin nagbago sa kanyang mga maling pananaw. Pagkaraang matuto mula rin sa pagkaligaw niya ng landas. Ako si Sonia, at ito ang aking buhay. Kailanman hindi mahihigitan ng pera ang malalim na koneksyon, lalo na sa paghahanap ng tunay na kaligayahan sa mundong ibabaw. Ano ang magiging halaga ng pera kung nagkakawatak-watak naman ang mga saloobin ng magkakapamilya? Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benamin, Julie Gaspi, Phil Cruz, at Susan Robles sa papel na Sonia. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Champion Superpower with X-Stain Technology. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang ina na naharap sa mga paghihirap ng loob na nagdulot sa kanya ng pagdurusa at kalungkutan. Siya ay si Helen. Nabibilang kaming mag-anak sa mga pamilyang walang kasiguruhan ng buhay at palaging sinusubok ng krisis ang kahirapan. Naitatawid lamang namin ang buhay sa pamamagitan ng pagiging construction worker ng aking asawa na si Celo at ng aming panganay na si Edwin. Masakit bang aminin? Refleksyon ng sitwasyon namin ng magkasamang paghihirap at mga agam-agam dahil sa kawalan ng katiyakan sa pang-araw-araw naming pamumuhay. O, ayan na, Celo, ha? Nandito ng lahat sa plastic bag na pula yung mga baon niya ni Edwin. Tinapang galunggong tsaka itlog na maalat. Yun ang ulam niyo. Dinagdagan ko na rin ng kanin para meron kayong pang-merienda mamaya. Ang tanong, si Edwin ba nakagayak na? Ay, Tapos na magporma kahapon ng mga bakal. Kaya kailangan maaga kami ngayon sa site dahil araw naman ang buhos ngayon. o, teka sandali, kakatukin ko doon sa banyo para mag-apura na rin. Huwag na ka mong masyadong pakalinisin pa ang katawan dahil tiyak na daig pa namin na naligo na semento mamaya. Saka kahit butas-butas na kamiseta, yun na lang kamo isuot niya. Oo, sabihin ko. Edwin, Hoy, Arlene.
Mukhang ang aga niyo nagsipasok ngayon sa site, ah. Oo, araw kasi ng buhos ngayon eh. Saka nataon pang Sabado, araw rin ng sweldo. Ganun ba? Ay, siya nga pala. Naglaga ako ng saging na saba. Uy. Ito, sa inyo ni Mang Selo ang 5 piraso. Para may pangmeryenda kayo mamaya. Nagabala ka pa, Arlene. Ikaw nga itong kailangan lagi may pagkain dahil nga buntis ka eh. Dinagdagan ko talaga yung nilaga ko para mabigyan ko kayo ni Mang Selo. Para nga kako, hindi na kayo bumili ng meryenda sa labas. Oo nga. Sige, hindi ko natatanggihan ang mga ito. Pero salamat ha. At saka sa ulitin. Hindi, biro lang. Pero ang gusto ko talagang sabihin, palagi kang mag-iingat para dyan sa dinadala mo. Ha? Salamat sa pag-aalala, Edwin. Maraming salamat. Okay, Lottie. Bukas linggo, maaga kang gumising para maaga rin tayong makapamili ng kropek na i-repack natin. Pandagdag dito sa mga panindang ilalako natin sa terminal ng bus. Mag-repack na rin po tayo ng mani at cornic, Nay. Total, nag-iikot na rin lang tayo sa buong terminal. Dagdagan na natin yung paninda natin. Pwede rin. Babawas tayo sa sweldo ng kuya mo para papuhunan natin. Yung sweldo nga kasi ng tatay mo nakalaan na yon sa maraming gastusin dito sa bahay. Na kinukulang pa nga, madalas. Naku! Bakit? Anong nangyari? Yung isang timbang halo ng semento. Umid ka sa pagkakasabit sa kable, Edwin. At saktong sa kanya natayuan 5 selo babagsak. Ano? Naku, palagay ko, hindi niya naisabit ang maayos yung timbang may labang semento sa kable. Kaya umid ka sa habang hinahaltak pataas. Teka, bababa ako. Ha? Huwag naman sana may mangyari sa tatay ko. Huwag naman po sana, Diyos ko. Edwin, gayong patay ng tatay mo. Ikaw na maghahanap buhay para sa amin ni Lottie. Kanino pa ba naman kami aasa ng kapatid mo kundi sa'yo lang? Huwag kayong mag-alala, Nay. Hindi ko kayo pababayaan. Pangako ko yan sa inyo. Mabuti naman. Ikaw ang panganay. Kaya dapat lang na ikaw yung sumalo sa mga obligasyong naiwan ng tatay mo dahil tungkulin mo yun. Abet, kumusta naman si Edwin pagkalibing ni Mang Selo? Yun, luluksa pa rin. Kasama ng nanay at kapatid niya, Alin. Nag-aalala rin kasi ako sa kanya. Hindi pa rin kasi siya sumasagot sa mga text ko. Pagkatapos daw ng pasyam na araw ni Marcelo, saka lang siya papasok sa trabaho. Hysterical pa rin kasi si Aling Helen eh. Kaya kailangan muna niyang bantayan. Lottie, Nay, isang linggo nang hindi umuwi ang Kuya Edwin mo Lagi ba yung nag-overtime? At doon na siya natutulog sa barracks nila sa construction site. doon na po sa kubo ni Arlene na malapit lang sa trabaho nila umuuwi paggabi si Kuya, Nay. Ano? Sinong Arlene? Yung nabuntis ng kung sinong trabahador sa ginagawang building na yon? Opo, Nay, siya nga po. Bakit alam mo pala? Ba't hindi mo sinasabi sa akin? May mga bagay bang nangyayari sa bahay na to? At hindi ko na dapat malaman, ha? Ha? Nanay mo ako! Bakit ginagawa mo akong tanga? Ha? Arlene, eto, Edwin, may dala ko litsong manok para sa ulam natin ngayong gabi. nako tamang-tama ang dating mo. Luto na nga tong sinaing. Ay, ilapag mo na lang dyan sa mesa yung dala mo. At sige. sasandok lang ako ng kanin. Ako nang bahalang maghain. Aba, bakit biglang may nagbukas ng pinto? Ikaw? Sino yan? Hoy, bakit bigla ka nalang pumasok dito sa kubo namin ni Aling? Ako ang dapat magtanong kung ano ginagawa mo rito. Ha? Kubo namin, ng syota ko. Sa anong siyo? Pero bago mo ako sagutin, bubuktasin ko yung dibdib mo!
Bakit ganon, Diyos ko? Bakit kinukuha mo sa akin ang mga taong dapat nakatuwag ko sa pamumuha? Una si Celo. Ngayon naman si Edwin. Bakit? Baka matupag ni Kuya. Aling Helen, nakikiramay ho ako sa nangyari kay Edwin. Ikaw! Gusto ko lang po sanang umulong ng pasasalamat kay Edwin sa lahat ng tulong na binigay niya sa akin. Hindi ka na dapat nagpunta pa rito dahil ikaw ang dahilan ng pagkamatay ni Edwin. Ang pagiging mapaghangad mo, yon ang dahilan kaya pinatay ang anak ko ng lalaki mo! Nagkakamali ho kayo, Aling Helen. Namaniwala kayo sa hindi. Minahal ko si Edwin. Minahal ko ang inyong anak dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Sinungaling ka! Nadya mong akitin si Edwin para may bumuhay sa'yo ng sanggol na dinadala mo. Nakipagharimunan ka na rin sa buhay. Inagaw mo sa akin ang anak ko! Inagaw mo kahit sa isang tao pinag-uugutan ko ng pag-asa. Ang inuang paniniwala niyo. Wala na ho ako magagawa. Pero sana hayaan niyo naman ako makalapit sa kabakong ni Edwin. Marami akong gusto sabihin sa kanya. Marami akong gustong ipagpasalamat sa kanya. Umalis ka na. Umalis ka na. Bago pa magdilim ang isip ko, baka wala pang magawa sa'yo. Hindi ka nararapat sa burol ng anak ko. Dahil hanggat nakikita kita, lalo mo lang dinadagdagan ang pagdadalamati ko sa kanyang pagkamatay. Muti! Muti! May babalita ako sa inyo ni Aling Helen. Ano yan, Kuya Albert? Napatay rin pala ng mga pulis yung lalaking pumatay sa kuya mo nang gawin niya ang krimen sa kubo ni Alin. Totoo ba, Kuya Albert? Oo! Pinahinto raw ng mga pulis sa highway para sa isang inspeksyon. Pero sa halip, inundayan daw lang saksakan isang pulis eh. Saka pinatakbo pa ng mabilis sa dalang motorsiklo. Dahil nalabi sa alangan nilang buhay ng mga otoridad. Ngayon, binalid na nila lang abutan sa isang palikong bahagi ng highway. Yun na nga! Nakuha sa kanya, matalas na. Ipinampatay niya sa kuya mo. Kahit pa paano, bago ilibing si Kuya, nabigyan ng katarungan ng kanyang pagkamatay. Maaari nga. Tama ka sa sinabi mo. Wala na tayong magagawa, Arlene. Dahil patay na yung mga taong mahal natin. Pero tayong mga buhay pa, meron tayong magagawa. Para sa ating mga sarili. Ako, hindi ko makakalimutan ang pagpapahalagang ipinagdama sa akin ni Edwin. Muli ako magsisimula kasama ang batang isisilang ko sa pamamagitan ng kanyang magagandang alaala. Kung wala mang katapusan ang mga kirot na hatid ng kanilang pagkawala, kailangan ko pa rin harapin ang pangungulila sa bawat araw. Alam ko, sa kabila ng lahat ng ito, pagkakalooban ako ng Diyos, nagtibay ng loob para muling harapin ang buhay. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung hanggang kailan matatapos ang nararamdaman kong kalungkutan. Dahil dama ko pa rin
Ang sakit sa pagkawala ni Nacelo at Edwin, na sa paglipas man ng mga buwan at taon, parang kahapon lang nangyari. Pero ang napatunayan ko sa lahat ng ito, malaking bagay ang pagtawag sa Diyos upang malampasan ang mga hinanakit at muling magplano para sa hinaharap. Kasama na rin namin si Arlene at ang kanyang 1 taong gulang na anak sa naging sama-sama naming pagharap sa mundo. Ako si Helen at ito ang aking buhay. Pinakadakila sa lahat ng kabutihan ang paglingap sa kapwa. Bagamat nagkukulang ang lahat ng bagay, ngunit hindi ang dakilang layunin ito na pundasyon ng pagkakaunawaan ng bawat tao. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Yunel Benamin, Phil Cruz, June Ligaspi at Rosana Villegas sa papel na Helen. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Butiao, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, narito ang kasaysayan ng isang babaeng natauhan matapos muling madapa. Siya ay si Rina. Isa akong kasambahay na may anak sa pagkadalaga. Iniwan ako at hindi pinanagutan ng nobyo kong si Ruben. Para mapalaki ang aking anak, iniwan ko siya sa aking mga magulang. Muli akong nangamuhan dito sa Maynila hanggang sa lumipas ang 5 taon. Doon sa amo ko, nakakailangan sila ng bagong kasambahay. Talaga, Paulo? Hmm, Baka naman kaya mo sinasabi yan dahil gusto mo makasama si Rina. pa naman. Kahit mahal ko si Rina at gusto kong makasama, hindi naman ako maaaring magsinungaling. Naniniwala ako kay Paulo, Eva. Ay, Paulo, mabait ba yung amo mo? Maayos ba sila magpasahod? Kasi alam mo, yung inalisan ko, ayos sana eh. Kaso, nagloko yung lalaki na nasa abroad. Hindi na nagpadala sa amo kong babae ng pera. Kaya ayun, nagkautang sa akin ng 2 buwan. May kabuhayan si na Ma'am Choling at talagang maayos magpasahod. Oo, di yan. Ayos naman pala Rina eh. Sige, sasama ako sa'yo bukas. Sana matanggap ako. Kuya Aaron, ito na yung Ay. coffee mo. Salamat, Rina. Gwapo talaga niya. Ngiti palang ulam na. May sinasabi ka? Ay, sabi ko kuya, dito ka ba magkahaponan para mailuto ko yung paborito mo? Oo, sige, luto mo. Nagustuhan ko nga yung timpla mo dun sa putsero eh. Oh, sana magustuhan mo ko kaysa sa luto ko. Oy, putsero ulit ang iluto mo mamaya ah. At maaga ako uuwi. Ay, naku Eva, ang gwapo talaga niya. Makalaglag panty. Loko ka. Ano to? Ang nagdi magsalita. Ako naman, tayong 2 lang naman nakakarinig eh. Alam mo, talagang gwapo siya. Crush na crush ko siya. Kaya pala sabi sa akin ni Paulo, hindi mo na siya pinapansin kahit magkasama kayo doon. Paano naman ang kulit-kulit? Ligaw ng ligaw. Ayoko naman sa kanya. Sino naman na gusto mo maligaw sa'yo? Yung anak na amo mo. Sana.
Naku, Rina, huwag kang magagalit, ha? Alam mo, dapat, kahit gusto mo ang lalaki, matuto kang mag-ingat sa sarili mo. Para hindi na maulit yung minsan mong pagkakadapa. Eva naman eh. Nagmamalasakit lang naman ako sa'yo. Kaya kita pinagsasabihan. Nag-aalala kasi ako na baka mahalata ng anak ng amo mo na gusto mo siya at samantalahin niya yun. O ikaw rin. Ikaw din ang kawawa. Ma'am? Tawag niyo daw po ako, sabi ni Paolo. Oo, Rina. Magbibiling ako dahil 3 days kaming mawawala dito ni Sir mo. May seminar kaming pupuntahan. Oh, ikaw nang bahala dito sa bahay, ha? Opo, ma'am. Si Aaron, may lagnat siya. Kainumin mo ng gamot. At isikasuhin mong pagkain niya. Okay po, Ma'am Choling. Ako na pong bahala kay Kuya Aaron. Ay, salamat. Hindi talaga nagkamali si Paolo sa pagrekomenda sa'yo sa amin. Kuya Aaron, dala ko na pagkain mo. Oh, pakilagay mo lang dyan sa mesita, Rina. Gusto mo? Subuan kita? Ha? Teka, ba't ganyan ang suot mo? Ha? Ang ikli ng shorts mo. Ah. At ang blouse mo. Spaghetti na nga. Ang nipis pa. Bagay naman, di ba? Susubuan na lang kita para mas makakain ka ng marami. Pwede ba akong maupo dito sa tabi mo? Ha? Oo. Eh, Bakit ka natitigilan? Nakatitig ka lang sa akin. O baka naman gusto mo. Humiga pa ako dito sa tabi mo. ha? Gusto ko yan. Rina, pwede ba tayong mag-usap? Naku, madami akong gagawin, Paolo. Pero kapag si Aaron, okay lang kahit magdamag kayong mag-usap. Ano ka ba? Ano ba yung sinasabi mo? Alam ko na ang tungkol sa inyo. Ilang beses kitang nakitang pumasok sa kwarto niya. Nakakita rin kita na hinahalikan siya. Ha? Ganon? Huwag kang mag-alala. Hindi ako magsusumbong kay Ma'am Choleng. Gusto lang kitang paalalahanan, Rina. Pinaglalaruan ka lang niya. May nobya siya at nakatakdaan silang ikasal. Ano? Yun ang totoo. Hmm. Kahit itanong mo pa sa kanya, masasaktan ka lang sa kanya. Hindi ka niya talagang mahal. Idilat mo sana ang mga mata mo. Rina, naiayos mo na bang lahat ng mga pinamili natin? Opo, Ma'am Choling. Ay, mabuti. Magluluto tayo ng hapunan ng maaga. Bakit po? Meron ba kayong bisitang darating, ma'am? Oo, si Lily, ang long-time girlfriend ni Aaron. Kasama niya ang parents niya. Pag-uusapan namin ng ilan pang detalye para sa kasal nila ni Aaron. Ganun po ba? Oo, kaya pagbutihin ng pagluluto mamaya, ha? Sakit. Akala ko, dahil sa may nangyari na sa amin, mahal din niya ako. Nag-illusion lang pala ako. Illusionada kasi tanga-tanga. Nagpatalo na naman ako sa damdamin ko. Nagamit na naman tuloy ako. Ay, may tumatawag sa cellphone. Si Itay. Hello, Tay? Hello, anak. Oo, napatawag kayo. May sakit kasi si Gigi. Gusto ko sanang dalhin siya sa doktor.
kaso wala naman kaming pera ng nanay mo. Huwag ko kayo mag-alala. Magpapadala agad ako. Salamat, anak. Isa nga pala. Gusto ng anak mo na makauwi ka raw sa graduation niya, sa kinder. Kasi may award siya. Talaga po? Oo, anak. Matalino nga po ko. At sabi pa niya, gusto niyang ikaw ang magsakit ng medalya sa kanya. Sige, tay. Dadating ako sa araw na yun. Sige po, ha. Bye na. Dahil sa kahibangan ko sa lalaki, pati pang gastos ng anak ko, nakalimutan kong ipadala. Sorry, anak. Sorry. Rina, aalis ka na pala dito. Oo, Paolo. A-attend ako ng graduation ng anak ko. Kaya diretsong nagpaalam na ako kay ma'am. Buti na rin yun para hindi ko makita yung kasal ni Aaron. Tsaka para malimot ko siya. Alam na ba niya ito? Iniiwasan niya na ako eh. Pero narinig niya nung magpaalam ako sa kanya, mami. At wala siyang sinabi. Wala. Hindi niya ako talaga mahal. May nangyari lang sa amin. Dahil natukso siya. Walang kasamang pag-ibig yun. Rina, Pasalamat na nga lang ako dahil hindi ako nabuntis. May pagkakataon pa ako na ayusin yung buhay ko. Iingatan ko na ngayon ang sarili ko, Paolo. At ibubuhos ko na lang ang pansin ko sa aking anak. Salamat naman. Pinasyalan niyo ako, Eva. Paolo. Miss ka na namin. Lalo na ito si Paolo, kaya bumiyay kami na papunta dito sa inyo. Oh, ikaw talaga, Eva. Puro kabiro. totoong sinabi ni Eva, Rina. Uy, ano na yung pinagkakakitaan mo rito, friend? Ayun, pumasok ako sa isang grocery. Day off ko lang ngayon. Alam mo, yung amo ng kapatid ko, Mm. nangangailangan ng driver at kasambahay sa Abu Dhabi. Oh? Baka gusto mo. Ay, oo nga, friend. Salary deduction daw yun. Mas kikita ka na malaki doon. Ako nga, nag-apply na eh. Aba kung wala akong gagastusin, edi sige. Mabuti nga yun para mapagandaan ko yung kinabukasan ng aking anak. Salamat naman at nagbago ka na. Oo naman, Eva. Namulat na ako sa aking pagkakamali. Kahit may karanasan na ako, dapat ko pa rin ingatan ang aking sarili. At hindi ako dapat padala sa simbuyo ng aking damdamin. Nagbago na siya talaga, Paolo. Sana magbago rin ang tingin mo sa akin. Sana hindi na ako mapabilang sa mga kaibigan mo lang. Alam mo, Paolo, ang bait-bait mo. Marami kang magagandang katangian na taglay. Karapat-dapat kang mahalin ng sino mong babae. Kaya lang, sa ngayon, gusto ko munang ibuhos ang pansin ko sa aking anak. Kung makapaghihintay ka pa sana ng konting panahon, baka tanggapin na kita. Handa kong hintayin ang panahon yun. Dahil ang tunay na pag-ibig, matyaga at marunong maghintay. At ganyan ang pag-ibig ko sa'yo. Makalipas ang 4 na taong pagtatrabaho sa ibang bansa, hindi na kami umalis pa ni Paolo. Nagpakasal na kami. Nagwagi rin siya sa wakas. At ngayon, 2 na ang aming anak. Sa mga kababaihang nakikinig, maging mapagtimpi sana kayo. Ingatan ang sarili upang ang respeto ng marami ay inyong anihin. Ako po si Rina at ito ang aking buhay.
Walang taong hindi nagkamali, hindi nadapa, pagkat ito ay bahagi na ng ating buhay. Ang mahalaga ay ang mga aral na ating natutuhan sa pagkakadapang yon. Mga nagsiganap, si Kid del Carmen Amor, Junel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Jun Legaspi, Phil Cruz, at Rosana Villegas sa papel na Rina. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni ang mabuti pa, dumito ka na lang sa bahay. Tulungan mo nanay mo sa paggawa ng daing. Bakit ka pa mag-aaral? Ang babae, mag-aasawa lang naman at mag-aalaga ng mga anak. Hindi mo na kailangan ng diploma para dyan. Hindi nyo na nga pinag-aaral yung mga kapatid ko. Pati ba naman ako? Dahil nga, Bakit? Ano bang pinagkaiba mo sa mga kapatid mo? Ha? Isa pa, sa tingin mo, may pangtustos kami ng nanay mo sa pag-aaral mo. Dagdag gastusin lang yan. Ay, Kung tutulungan mo nanay mong gumawa ng daing at magtinda, baka umasenso pa tayo ng konti sa buhay. tutunayan ko sa inyo. Kaya kong tuparin yung mga pangarap ko. Hindi ko hayaang mabulok ako dito sa lugar na ito. Nana, Kuya, nagsahin ka na ba? Nagugutom na ako eh. Ano ba yung ginagawa mo? Ba't ka nag-iimpake? aalis ako. Huwag mo nilang sabihin kay nanay at tatay. Saan ka naman pupunta? Basta kahit saan. Basta aalis ako dito. Susuwayin mo sa tatay? Kuya, ikaw ang panganay sa ating magkakapatid. Bakit hindi ka man lang nagsikap mag-aral noon para makapagtapos ka at makahanap ng maayos na trabaho? Paano ka mangangarap sa ganitong klaseng pamilya? May pambili nga ng bigas, wala tayo eh. Kapag walang naglakas loob sa atin, talagang habang buhay tayong ganito. Ganito? Oh, Anong ganito? mahirap. Isang kahig, isang tuka. Ang mahalaga, kumakain tayo. Humihinga. Tama na yun. Ayoko ng ganito, kuya. Naniniwala ako sa kabila ng malawak na karagatang natatanaw natin mula dito sa barong-barong, may mas magandang buhay na naghihintay. Galing ka pang probinsya? Opo, ma'am. Ba, ang lakas naman ng loob mong pumunta dito sa Maynila. Hindi ka ba nanibago? Naninibago nga po. Kasi nga po hindi ako marunong tumawid ng kasada. Minsan nga, halos 5 minuto ako bago makatawid. Paano po ang bibilis ng mga sasakyan? Saan ka tumutuloy ngayon? May part-time job po ako sa tindahan ng mga tela. Doon po ako tumitira. Mabuti naman at natanggap ka bilang student assistant ng Shun mo. Pero, mas maganda kasi dito ka sa library na assign. Kailangan mo lang mag-duty ng 5 oras bawat araw, tapos babantayan mo lang mga estudyante sa loob. At titiyakin mong walang librong mailalabas. Unless hiramin nila. Dito yung record book. Naiintindihan mo ba? Yes, ma'am. O sige. Nice meeting you, Dinah. Salamat po, ma'am. Nice meeting you po.
dito na lang ako kakain. Para walang makakakita na tinapay lang yung baon ko. Ayos na to. Iinom na lang ako ng maraming tubig. Excuse me. Ah, Sasahuli ko tong libro. okay. Sige. Alam mo bang hindi pwedeng kumain dito sa loob ng library? Oo, alam ko. Kaya lang, wala na yung mga estudyante. Lunchtime naman. Kapag may teacher na nakikita sa'yo, makakagalitan ka. Ganun ba? Oo. Sige. Mami, ako na lang tutuloy yung kakain ko. Bakit kasi ayaw mong kumain sa kantin? Wala akong pambili ng pagkain sa kantin. Ha? Tara, sama ka sa akin. Ha? Sabi ko, sumama ka sa akin. Kakain tayo sa kantin. Ay, ito po yung telang in-order nyo. Ayan. Salamat po. Balik po kayo. Ay, nakakapagod. Naku, anong oras na ba? Lagot. 1 oras na lang bago yung susunod ko subject. Magbibis muna ako. Heto ng food natin. Kaya na. Salamat, Art. 3rd year college na tayo. 3 taon mo na rin akong nililibre ng lunch. Yan ang perks ng may kaibigang mayaman. Sige na, kaya na. Mamaya tatakbo ka na naman papuntang library. Alam mo, Dinah, humahanga ako sa'yo. Kasi napakasipag mong tao. Kung ako sigurong nasa katayuan mo, hindi ko kakayanin ng ganyang setup. Student assistant sa umaga, tendera sa hapon, estudyante sa gabi. Natutulog ka pa ba niyan? Siyempre. Kung di ako natutulog, baka sinipsip ko na yung dugo dyan sa leeg mo. No. Gagawa mo pang magbiro, ha? Ay, nako, Art. Mahirap ang buhay. Buti ikaw. Suportado ka ng pamilya mo. Ako, wala akong pwedeng asahan kundi yung sarili ko. At siyempre, ang Diyos. Kapag hirap na ako, wala akong ibang tinatakbuhan kundi si Lord. Siya lang naman ang nakakaunawa sa akin. So, ako pala, hindi. Hindi naman yung ibig ko sabihin. I'm hurt. Ouch! Ako ba? Ang ibig ko sabihin, hindi naman kasi pwedeng sa lahat ng oras ikaw yung hihinga ko ng sama ng loob at iba pang mga pinagdadaanan ko sa buhay. Buti si Lord. Kahit gaano kabigat, kaya niyang dalhin. Alam mo, nakikita ko aasenso ka. Magiging isa kang kagalang-galang, kataas-taasang nilalang. Wow, ang tataas ng grades mo, Dinah. Thank you po. Isa kang huwarang estudyante. Napakasinop mong bata. Salamat po, ma'am. Ay, siya nga pala. Po. Doon ka pa rin ba tumutuloy sa pinagtatrabahuhan mo? Opo, ma'am. Gusto mo bang lumipat? Po? May bago tayong building sa tapat nitong eskwelahan natin. Para sa mga guro na malayo ang bahay, gaya ko. Pero ako kasi, may inuupahan naman na apartment. At ayoko nang umalis doon. Komportable na ako doon eh. Kung gusto mo, ikaw na lang ang tumira dyan. Ala, baka po hindi pwede, ma'am. Uy, ano ka ba? Kilala ka na ng mga guro dito sa school. At alam kong papayag sila. Para naman mas maayos ka makakatulog. Hindi ka makikipagsiksikan sa mga katrabaho mo dun sa pinagtatrabahuan mo. At isa pa, mas malapit dito sa school. Oo. Salamat, ma'am. Bakit ka umiiyak? Pakiramdam ko po ang daming biyayang binibigay sa akin ng Diyos mula nang dumating ako dito sa Maynila. Nakilala ko kayo, nakilala ko si Art, tapos maraming nagmamalasakit sa akin. Dahil mabuti kang estudyante. At natitiyak ko, ano man ang pangarap mo, maaabot mo yun. Nay, nandiyan ka na naman sa bintana. Ramon, Kahit araw-araw kang maghintay, hindi babalik si Dinah. alam mo ba, sa inyong magkakapatid, siya lang ang may kakaibang pangalan.
Pinangalanan siya ng ninong niyang nurse na siya nagpaanak sa akin noon. Mula bata, kakaiba na siya. Habang lahat kayo na kontento sa ganitong uri ng buhay, siya naglakas loob na lumuwas ng Maynila. Hindi nyo rin alam, Nay. Baka nag-asawa na yun dun. Hindi. Hindi niya gagawin yon. Paano kayo nakasisiguro? Hindi gano'n ang kapatid mo. Alam kong determinado siyang abutin ang mga pangarap niya. Nay, sa loob ng 4 na taon, ni minsan, hindi siya umuwi sa atin. Kung mayroon akong pinagsisisihan ngayon, yun ay ang hindi ko malaman siya sinuportahan. Kaya kung kinalimutan niya tayo, ayos lang. Pero sa kabila nun, maasa pa rin ako na kahit sana isang beses umuwi siya para makahingi ako ng tawad sa kanya. Pedro, hindi na nawawala yung ubo mo. Wala ito. Hindi man lamang tayo makapagpagamot. Ilaga mo na lang ako ng kung anong dahon siya. Sige. Maghahanap ako ng... Oh, abay, sino ba itong dumarating? Nay? Nay? Diyos ko. Dina! Ikaw na ba yan? Opo. Ba? Panginoong mamagin! Salamat, umuwi ka, anak. Pasensya na kayo, Nay. Tiniis ko kayo sa loob ng halos 6 na taon. Maayos na yata ang buhay mo eh. Mag-aara ang damit mo at sapatos. Bakit ka pa bumalik sa barong-barong na ito? Tay, lumuwas ako ng Maynila at nagsikap. Tinupad ko ang mga pangarap ko na makapagtapos at makahanap ng maayos na hanap buhay. Hindi para sa aking sarili, kundi para sa atin. Patawarin niyo ko kung naglayas ako noon. Hindi ikaw ang dapat na humingi ng tawad, kundi ako. Ako, dahil wala man lang akong ginawa para tulungan ka. Wala yun, Nay. Ay, siya nga pala. Isa na po akong engineer. Engineer? Opo. Pedro! Engineer na ang anak mo! Mabuti ah. Iyusin mo na ang buhay mo. Huwag mo na kaming alalahanin dito. Maayos naman ang buhay namin dito. Kumakain naman kami kahit papano. Baka kung bumalik ka rito, mahirapan ka na naman. Ayos na sa amin. May isa sa mga anak namin na naging ganyan. Wala naman kaming naitulong sa'yo, kaya huwag mo na kaming alalahanin pa. Tay, hindi po ako mangangarap kung hindi dahil sa inyo. At ang anumang nakamit ko ngayon, para din sa inyo yun. Dahil kayong aking pamilya. Saan man ako makarating, sa inyo pa rin ako uuwi. Hindi naman ganun kadali ang pagbabago sa buhay namin. Sa ngayon, naipagawa ko na ng mas maayos na bahay ang aking mga magulang. At pinag-aaral ko rin ang aking mga pamangkin. Gusto kong, kagaya ko, matutuhan nilang mangarap at magsikap para abutin ang gusto nilang abutin sa buhay. Ako si Dina. Ito ang aking buhay. Si Dina ang patunay na walang imposible sa taong nagsisikap at nananalig sa Panginoon. May mga pagsubok man, ang taong may determinasyon sa huli ay nagtatagumpay. Mga nagsiganap: Susan Robles, Jonel Benamin, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho, at Rosana Villegas sa papel na Dina. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant
Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Lamanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.